New day, new vlog, new life changed by God. Welcome to Faith Stories. I would like to introduce to you our guest. She is a DIY vlogger, TikTok affiliate, Shopee ambassador, businesswoman, and a mother. So now, let's welcome Miss Jamamin Lasam Paat. Hello, Sis Jami. Welcome to Faith Hi, Stories Sis vlog. Elle, and hi, everyone. Thank you for having me here. Yes, because I have heard a story na she is called a girl in prison. Gusto namin mag-dig in about your story. Yung The Girl in Prison, Miss Elle, is physically and emotionally. Paano nangyari yun, Miss Jam? Na a girl in prison physically and emotionally, where in fact, I know that you are a pastor's kid. Yes, oo. Actually, hindi ko rin siya in-expect sa life ko. Kasi since I know that I've been doing well and feeling ko sa life ko is talagang nare-reach ko yung dreams ko, yung goals ko. But since I was a kid, kasi I was a pastor's kid nga po, we've been taught to be a good person talaga. Kasi pagka pastor's kid, yung standard, dapat ito yung gagawin dapat mo, hindi ka, dapat takot ka magkasala. Oo. Dapat yung parang paglabas mo, prepared ka na maging mabait, maging mabuti, ganon. So, from elementary hanggang high school until college, we've been taught talaga na maging mabuti. But since I was bullied, kasi from elementary days talaga, I was bullied. And lahat ng mga tao sa paligid ko parang they want me down. Talagang gusto nila na bumagsak ako. Ayaw nilang sumasali ako sa mga king and queen. Ayaw nila na lagi ako nasa top. Ganon. So I was bullied and pati mga teachers ko. Literally, pati teachers ko parang gusto nila na lagi na mapahiya. Ganon. Tapos ayaw nila nag-e-excel ka. Yes, ayaw nila nag-excel ako. So, super lungkot kasi parang wala din akong ganun daming friends. And then, nung pagdating ko ng high school, syempre meron na akong personal decision. So, may sarili na akong isip. And may mga times na sasabihin ko sa mother ko na ayokong pumasok. So, hindi ako papasok for like a month, a week, ganon. Talagang sabi ko, kasi hindi ako pumapatol sa mga bullied. Talagang hindi. So instead of fighting back, mas Yes, parang na lang, wag ka na lang pumasok. Yes, o yung parang sasalinin mo na lang siya. Kasi kailangan mo maging mabuti kasi isipin mo na pastor's kid ka. So, parang kailangan na wag kang lumaban. So, kailangan masaktan ka na lang, wag mo na lang labanan. So, nung nag-high school ako, parang sabi ko sobra na. May mga times na may mga pupunta sa room namin, may mga pupunta doon na sorority, tapos sasabihin na parang inaagaw ko daw yung boyfriend nila. Well, in fact, wala naman akong boyfriend. Hindi rin ako malapit sa mga boys. Nung elementary ko pa lang until high school, talagang very sexy, ayan, very, alam mo Naging na. apple of the eye. Yes, yun in short, talagang apple of the eye ako ng kahit sino, every schools, yung mga students sa iba't ibang schools, kilala din, naging known talaga ako. And ang tawag nila pa nga sa akin noon, Marian Rivera. Kasi tuwing papasok ako, dapat magkukulot ako ng Meron naman no? Nasa feature. Feature. Yun nga lang, alam niyo guys, medyo mother na tayo, kaya medyo lumulobo na tayo, ganon. Pero yun, talagang naging apple of the eye ako. And ang daming mga naiinggit. So, alam nyo na, nating lahat na walang gamot sa insecurity, Miss Elle. Wala talaga. So, I did my best parang maging mabuti. So, I chose to be good. And then, at the end of the day, wala mabubuli at mabubuli ka pa rin. And then, one time, parang sabi ko, nung dumating ako ng college, kasi pati college ko, naging 6 years. Para na rin akong nag-masteral at saka nag-doctorate. Sa haba, kasi akalain mo 6 years, di ba? Yung time na yon, sabi ko sa isip ko, bakit ang daming naghihinder ng pag-graduate ko? Nagka-come against. Yes. And nasabi ko dun sa heart ko that time na darating ang araw, lahat kayo na nagbully sa akin, lahat kayo na gusto magpabagsak sa akin, makikita nyo, sabi ko. So parang naano ko sa sarili ko na maghihiganti ako. Ganon. So dun nag-start na ang dami kong mga
sama ng loob, ang dami kong mga bitterness, mga hatred, mga pains. Although parang sa akin personally, hindi ko siya napapansin. Pero nagiging choosy na ako sa mga friends or sa mga nilalapitan Naging ko. small yung circle ng friends mo. Yes, oo. Parang mas pinili ko na, ay ako na lang. Hindi ko na binibigay yung trust ko sa kahit sino kasi nga dahil nga dun sa experience ko. And I was then talagang mad, anger, talagang lahat na siguro ng galit, ganon, is naipon na sa akin. And hindi ko alam, dun sa galit na yun yung nakapagbago sa akin. So nakalimutan kong maging mabuti. At maging masaya. At maging masaya. Kasi naging isolated ka. Yes, kaya naging in prison. Yes, oo. Kaya sabi ko, I was the girl in prison emotionally. And sabi ko nga, physically. So, at the end of the day, I choose to be that girl na so proud. Very strong. Yeah, very strong, very proud, proudful. Like, dapat kapag, kumbaga parang ako kasi yung tao na pag nirespect mo ako, saka lang kita bibigyan ng respect. So, I was that woman na nagbago talaga, as in total change na parang, kung ako dati, nakakaya-kaya nyo, ngayon hindi na. Kasi ito na ako eh. Parang tapos na yung season na pang-aapi sa akin. Tapos na yung season na minamaliit nyo ko, tinatapak-tapakan nyo ko. Parang ganon. And then at the end of the day, yun nga sabi ko, literally, I was in prison. One day, sobrang galit. Napunta ako dun sa situation na hindi ko talaga gusto. Kasi hindi naman talaga ako masamang tao, Miss L. Hindi ako masama. Actually, napakabait ko kasi I was a vlogger and I promote different establishment here sa Cagayan, sa Tugigaraw, yes. So, I help many businessman, businesswoman. Hindi lang eh. They are not approaching you yet pa, pero you're offering services. Yes, oo. And sometimes free services. Yes, oo. Kasi ang ginagawa ko, parang pag pupunta ako sa isang lugar na nagustuhan ko talaga siya, i-vlog ko talaga siya, and ipapromote ko talaga siya, then magbo-boom siya, ganon. Doon na, here comes the blessing na ang daming mga tumatawag sa akin, nagpapahandle ng businesses nila, ganon. So, I was then the promoter, the marketer here in Cagayan. Hindi pa sikat talaga noon yung content creator. Nagke-create na ako ng content ko. Yes. And then, I was known to be a DIY, interior designer. Gumagawa ako ng mga makeover. So, I have so many projects na rin, small. Tapos may mga big projects na rin, ganyan. So, talagang nagkaroon ako ng, proudful heart. Yung confidence, sobrang yes, oo. Parang na. yung level ng confidence ko is parang, eto na ako. So, hindi nyo na ako kaya. Parang ganun. So, feeling ko successful na kasi meron na akong sariling bahay. I own different businesses. I have Little Toes. I handle newborn. Yung Jambin Photography, which is like 10 years na. And you have, you have a big collaborations eh. Yes, from different brands. Yes, from different brands. They give me products, ganon. Then, parang as in naging known ako. And then, nagkaroon ako ng sariling bahay, sariling studio, sariling yung transient house, and then sasakyan. And then I have this super handsome na baby. So parang feeling ko I have all na. Miss L. So, hindi ko naisip na darating pa sa punto ng buhay ko na babagsak ako. Parang feeling ko kasi okay na eh. But then, dahil sa isang pagkakamali, Miss L, because of the anger, nakasakit ako ng isang tao. Nakasakit ako ng tao, I posted it on social media. And dun pa lang sa posting na yon, sa sobrang galit kasi hindi, actually tayo, di ba? Pag nagpo-post tayo sa social media, hindi na natin naiisip kung ano yung kakalabasan niya. Tsaka that is your world. Yes, social yes. media is your world. So, eventually, doon ako magsasabi kung ano yung nararamdaman ko, situation ko, parang life update. So, parang ganun. So, as a vlogger, syempre, nagla-life update ako, ganun. And then, here comes, hindi ko alam na makakasakit ako dun sa post ko. And then, hindi ko alam yung mga law, yung mga Philippine law. Doon pala sa posting sa mga social media platform, pwede pala tayong makasuhan, yes, ng cyberbullying or cyber libel. This is an information to everyone para magkaroon tayo ng awareness. No? Yes, oo. This is a nice parang opportunity for us as well para makita namin,
ganun na pala kalawak yung law ng Pilipinas. Yes, exactly. Awareness to everyone. Kasi regardless of the age, Yes. regardless of the status, pwede tayong matamaan sa mga ganito eh. So, dumating yung point na hindi ko na syempre iniisip kasi feeling ko famous na ako eh, feeling ko okay na ako eh. So, parang inisip ko, lahat ng tao magiging kakampi ko. Parang ganon, kumukuha tayo ng kakampi sa social media. So, ayun, ang daming nagalit, ang daming mga comments, shares, and all, blah, blah, blah. So, here comes, ayun na, biglang may nagsumon sa akin. Papunta dapat ako ng studio kasi meron akong newborn shoot that time. May client akong nag-aantay. And then, nagulat na lang ako kasi biglang ang dami ng mga pulis, Miss L. Like, parang 6 to 8 na pulis. Tapos, may posa silang dala, may mga camera na naka-video. So, parang, Gulat ako kasi, di ba, dapat sana yung video sa'yo is parang, parang yung mga interview na, pero hindi, naka-uniform sila, naka-police, as may police car, nag-park sila sa harap ng bahay and all. And that time, I was shocked. Talagang, gumuho yung mundo ko eh. Parang, ano to? Parang gano'n. Ano to? Nang dahil lang sa maliit na situation, eh, lumaki na siya. Ganon. And then, I was there, like, talagang tulala and all. Hindi alam ng family ko. Hindi alam ng parents ko. Yung husband ko that time is nandito din. Then, nagulat din siya. Then, yung baby ko, yan. And then, I was like, sabi ko, parang bang! From that peak of my success, parang biglang bang! And I was like, ano to? Totoo ba to? Parang kulang na lang sampal-sampalin ko yung sarili ko para ma-feel ko. Hindi siya kapanipaniwala. Oo, hindi siya kapanipaniwala. Sabi ko, hindi ako masamang tao. Parang hindi ako nakasakit physically, hindi ako nakapatay, hindi ako, alam mo na, parang sabi ko, grabe naman to. And then, the police opened the letter and then sabi, are you Gemma Lasampaat? Blah, blah, blah. Tapos yes, sir. Sabi ko, tas yun na, sinabi na, you have been arrested for the cyber libel, ganon. Tapos, pupunta daw kami sa police station, makukulong ako, kung ayaw ko daw makulong, magbe-bail ako. And the bail amount is malaki din. So, parang ako like, talaga ba? So, parang, hindi ko rin, as in, parang, alam mo yung parang prank? Parang feeling mo, pinaprank ka that time. Pero, dating doon, syempre, kinuha na ako ng police. Hindi sumama yung asawa ko. Grabe experience ko talaga, Miss L. Alam mo, grabe pala yung mga experience ng nahuhuli. So, yun, Miss L. Kaya yun yung sinasabi natin, no? Ignorance of the law excuses no one. Oo, talaga. Totoo yan. Talagang kailangan nating malaman to eh. Anong next na nangyari sa'yo, Miss Jam, nung hinuli ka na? Ayun, dinala ko sa police station. Tapos, syempre, wala yung asawa ko. Hindi siya pwedeng sumama sa police car kasi andito nga yung anak namin. So, that time, mag-isa ko talaga. Alam mo yung feeling na mag-isa ka sa laban na to. Parang ganon. Mag-isa ka lang. Walang nakakakita kung ano nangyayari sa'yo. Hindi alam ng family mo, ng parents mo. Ganon. And then that time, nung nandun na ako, hinuli na ako, pinakwento ko dun sa mga police. Tapos sabi nila, Miss L, alam mo ma'am, ikaw lang yung ganyan na hinuli na masaya. Ikaw lang yung hinuli na masaya, na tawa ng tawa. Pero kahit tumatawa ako, deep inside me talagang broken ako. As in talagang umiiyak ako sa loob ko, pero hindi ko lang siya pwedeng ipakita sa kanila na talagang nasasaktan na ako. Convert ko yun into parang, gago naman, para ito lang ginawa ko, tas parang ganon. So parang ginagawa ko siyang katatawanan. And then yun, sabi nila, magsuot na daw ako ng orange na, na damit. So, that time, nagsuot ako ng orange na damit, yung may letter P. Tapos, ang dami kong lahat ng buong fingers ko, fingerprints, lahat, buong kamay, ilalagay, first time lahat yun. As in, first time ko talaga lahat. And then, para akong bumoto ng isang dekada. Sobrang, na talaga ng kamay ko, printed na. Tapos, and then that time, pinasuot na nila sa akin, ginok ko pa sila na hindi ko naman kasha to ma'am, parang gano'n, XS naman to, XXL ako, parang gano'n, tumatawa sila. And then that time na mag-shot na rin ako. And dun ko na feel na, totoo na to. Hindi na siya joke. Habang nagpipicture kami, habang minamag-shot ako, may realization. Oo, parang, that time parang gusto ko lang sabihin na parang, totoo na po ba to? Parang gano'n. Nagjo-joke ba kayo? Prank ba to? Parang pwede pa bang mabawi to? Gano'n. And that time, parang I was there na wala na akong ibang malapitan eh.
Sabi ko, Lord, whatever your purpose is, I will accept it, sabi ko. And then that time, sabi ni Lord sa akin, anak, ito na yun. Ito na yung makakapagpabalik sa'yo sa dati. Kasi feeling ko, wala na eh. Parang feeling ko okay na talaga. And that time, alam mo, Para siyang awakening. yes, oo, para akong, hindi ako tinapik eh. Para akong pinalo talaga ni Lord na, hoy, anak, gumising ka na. Hindi ka pa ba makikinig? Ganyan, parang nakalimutan mo na ba na maging mabuti? Parang ganon. And then that time, sabi ko, oo nga, nakalimutan ko maging mabuti. And because of the hurts, the pains, the hatred, ganon, emotionally, and kasi grabe kasi ang emotion eh. Sabi ko nga, mas gugustuhin ko pang saktan nila ako physically kasi ang physical is nahihilom. Pero kapag kasi emotional, grabe kasi yung emotional pains, talagang ang hirap kalimutan. Ang hirap Saka magpatawad. yung healing process, napakatagal. Yes, exactly. It takes time. Yes. Tapos pag nakikita mo yung tao na yun, maalala mo. Paulit. So parang magagalit ka. Kaya nga sabi ko, kaya pala may mga tao talaga na nagpapatiwakal, may mga taong pumapatay. Dahil na rin talaga sa anger. Sa anger talaga. And was then talagang sabi ko, nung time na yon hindi ko alam kung magagalit ba ako or matutuwa sa situation na meron ako. Pero that time sabi ko, Lord, bahala ka na. Kung makukulong ako, I will accept it, sabi ko. And then, parang ang hirap harapin sila eh. Ang hirap harapin. And then, in short, ayun, nag-first trial kami. Actually, dinala pa ako sa hospital kasi meron pang medical yun. Medical. Oo, tapos, alam mo, lumalabas kami, nakaposas ako, Miss Elle. Which is, nakikilala ka ng Yes. ibang tao. Kilala ko kasi syempre maliit lang tong Probinsya. Yes, syempre pag lumabas ako diyan nakaposas, si Miss Jamie nakaposas tapos di ba anak ng pastor yan, di ba? Parang ganon. So parang it's very shameful. Talagang grabeng sobrang humiliation. It's a public humiliation. As in sobrang kahiyan siya na hindi siya kayang bawiin na. Ganon. In that time sabi ko parang grabe na to. Hindi na to joke. Kasi pumipila kami, ang tagal namin sa ospital. Tapos nakaposas ka, tapos ang daming mga pasyente, mga doctors, gano'n. And then sabi ko, grabe, sobrang, buti nga hindi na ako pinagsuot ng orange eh. Nakasuot na lang ako ng normal na damit. Tapos pinatakip na lang nila sa akin yung posas. Pero syempre pahalata pa din kasi ang dami mong kasamang police. Yes, oo. And then, ayun, wala akong alam kasi sa law, Mars. As in, wala talaga. As in, talagang totally zero. Kasi hindi naman ako sa mga law, mga ganyan. Hindi ako interesado. And then, ayun, alam mo, nung time na yun, nagbabasa na ako. As in, binabasa ko about cyber libel, ang dami kong mga inaaral, mga law sa Philippines, ganyan, na ang dami kong natutunan. And parang sabi ko, siguro ito na rin yung eye-opener ko. Nag-trial, and then, ang hirap pumalap sa kanila, Miss Elle. Ang hirap pumalap kasi parang hindi mo alam kung anong... Sa dami mong pinagdaanan, magpapatawad ka ba? Yes! Yun yung question na parang sa dami mong pinagdaanan, sa dami ng nakasakit sa'yo, magpapatawad ka ba? Eh, hindi mo naman kasalanan. Parang ganun. So, ayun, nag-trial, tapos tumayo ako doon. Siyempre, ang daming nanonood kasi lahat ng kaso pala... Per session. So, may mga manonood sa'yo. Ganon. Tapos, di ba nakakahiya? Tapos sabi naka-aura pa talaga ako, naka-makeup ako and all, naka-outfit ako. Para lang hindi ako pagkamalang accused. And then, this is the blessing, Miss Elle. Sabi nung judge, mag-mediation. Pero pag mga ganun pala na mga cases, usually hindi na nag-mediation, diretso na yan. Oo. So, 2 years pala. At 2 years pala ang magiging hearing. Just in case na matuloy yung laban. And that is talagang very expensive, Miss Elle. Mas lalo na kung may private lawyer ka. Kasi may private lawyer financially, emotionally, fees, yung time mo. yes, lahat. Physically talagang lahat
As in lahat. And syempre yung security ko din kasi parang feeling ko simula nung nangyari yun nung simula hinuli ako You're dito. no longer Feeling ko, secured. hindi na ako secured sa bahay na to. Parang napapraning ako na ilalak ko lahat ng mga pinto, mayat-maya, tinitignan ko, hinaharangan ko ng mga kung ano-ano yung pinto, gano'n. Naging ako, tapos nag-set up ako ng CCTV sa bahay, 2 CCTV dito sa labas, sa taas, sa baba. Gano'n talagang grabe, naging naging parang paranoid ako. Talagang sobra. Ang daming nangyari, ang daming kaguluhan sa utak ko, sa isip ko. In that time, parang, hindi ko naisip magpatiwakal. Kasi sabi ko, kung magpapatiwakal ako, saan ako pupunta? Wala din eh. I-end ko lang yung life ko. Parang talo din ako at the end of the day. So, parang I choose to fight. Parang laban natin to. And then, ayun, sabi ng asawa ko, ilaban namin and all, blah, blah, blah. And then, alam mo, Miss L, sabi ni Lord sa akin, ilalaban mo pa ba? Ilalaban mo pa ba? Inaral mo na yung case. Oo, na feeling. Gusto mong lumaban. Yes, oo. Pero isa lang ang tanong sa'yo. Oo. Ilalaban mo pa ba? Oo. Pero that time, alam mo ang sagot ko sa lahat ng mga nagtatanong sa akin, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung kaya ko pang magpatawad or kaya kong makipag-mediate sa kanila. Paano ka dumating sa point na, kasi you are being called a girl in prison, emotionally, mentally, and it came to a point nagkaroon na ng physically. Yes. Kasi because of that pains and hurts that you have encountered, wala na eh. Wala ka nang, wala nang tataas pa sa'yo. Oo, parang turning back. Wala parang na to. ang nangyari, ikaw na yung pinaka. Nasa taas ka na eh. Pero nung nangyari to, ano naging turning point na bakit sobrang nagkaroon ng change? Ba't nagkaroon ng pagbabago? So, yung moment na yun, Miss L, sabi ko, before kami mag-mediate, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng specific instruction and direction kasi I cannot do this on my own. And then, parang I heard God's voice na choose to be good. And then, ito, yung James 4:6, sabi niya dito, but He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. And that time, yun yung turning point ko. Nasabi ko, oo, kasi kung magmamataas pa ako, ibabagsak lang din ako ni Lord eh. So, bakit pa? So, mag-humble na lang ako. Makakalimutan din ng tao tong na to, parang moment na to. Itong public humiliation na to, nakita man nila or nalaman man nila, makakalimutan din to ng mga tao. And then, that was the time na sabi ko, Lord, kung ito man ay will mo, sabi ko, if I humble, sabi ko, yung grace mo, yung mercy mo, magfo-flow, sabi ko. And ayun, ang dali lang, parang in just a blink of God's finger, nagbago lahat. Natapos lahat. In that moment, sabi ko, Lord, I promise to serve you. I promise that this testimony, I will share it to others, sabi ko. Na alam nyo, sa buhay pala natin, kapag pinili nating ikulong yung sarili natin, hindi rin tayo magiging masaya. Hindi tayo magiging masaya, hindi tayo magiging malaya, at hindi tayo magiging successful. Ano yung gusto mong i-share sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon na based on your experiences, ano yung gusto mong matatak sa isip nila at sa puso nila? Guys, to everyone that's watching, always choose to be good. And always trust God. Kahit nandun na kayo sa darkness, sa pinaka-peak ng darkness, na wala na parang no escape, parang walang chance na makaalaya ka pa dun sa sitwasyon na yon, parang wala nang solusyon. There's always a solution in God's hands. So, wala tayong ibang pagkakatiwalaan ng buhay natin, wala tayong ibang pagkakatiwalaan at lalapitan sa mga sitwasyon na meron tayo in good times or in bad times, Miss L. Always choose God. Always trust God. Kasi walang ibang tutulong sa atin. Yung family ko, wala naman sila that time Wala naman sila na nakikita nila ako na namamagshot or what. Wala. Pero si Lord lang talaga. Si Lord ang nagpalaya sa akin. And if you choose to be good, the blessings will flow. Talagang yung grace ni Lord, makikita mo, maghihimala sa buhay mo. Napakasaya, napakaganda, napakaluwag sa sarili mo na magpatawad. Oo. Tsaka,
ang saya na lumalabas ka na walang kaaway, na walang sama ng loob, ganyan. Tapos nakakapag-hi ka sa lahat ng mga tao. Nafe-feel, kasi alam mo, pag wala kang hatred sa heart, feeling mo sa lahat ng tao sa paligid mo, mahal mo sila. Parang ganun. It's God's love. God's love, yes. Kasi God gave you the second chance. Yes. And now you are sharing it to others already. Yung love, yung second chances. Yes, Diba? Miss Elle. Kaya ako, ang ano ko sa inyo, guys, last words ko sa inyo is that wag niyo nang antayin na mahuli ang lahat. Wag niyo nang antayin na dumating sa point ng buhay niyo na wala na kayong malapitan, wala na kayong magawa, parang hopeless na kayo. Huwag niyo nang antayin sa buhay niyo yun. Ngayon pa lang, choose to be good. Choose to be kind. Choose to love others. So, yun lang, Miss Elle. Yan. So, the girl in prison now is full of freedom, right? Kaya sa buhay natin, we need to choose what's best for us. We need freedom. We need love. And above all, we need God. So, nakita natin yung story ni Miss Jamie that in every situation, wala man siyang nagawa, but nung lumapit siya sa Lord, that's the beginning of new life. And her life is never be the same again. Thank you so much, Miss Jamie. And this is a sponsor from Robin Coffee. Thank you so And much. Miss Elle. more stories to come. Everyone, please like, subscribe, and share our video. And see you on our next vlog. Bye! Bye!